kayong lahat, mga ambassadors of Christ. Konting paalala lang, mag-ingat po kayo sa mga kapatid nating bagong labas. Bagong labas sa selda. Kasi kahapon, may nakausap kami, bagong labas din sa selda. Galing siya sa BJMP, sa may Alabang. For 12 years daw siya nakulong. Yung mga kapatid natin, ilang taong kayong nakulong? Hindi naman. Kasi galing kayo ng selda, di ba? Selda 13, selda 7, 8. Ano ba yung pinakamatapang doon? 4? Hindi naman. Kasi kahapon galing din siya ng ang kaso niya actually ay drugs. Pero sabi ko, drug lord ka ba? Ay hindi po. Pusher? Ay hindi po. User lang po. Pero ang haba ng kanyang sentensya, 12 to 14 years. Kaya iwasan nyo na yung paggamit ng drugs, ha? Sino yung nagda-drugs dito, mga kapatid? Taas ang kamay. Ako lang? Hindi kayo nagda-drugs? Asawa ko lang? O, 3 kami. Wala na. Are you sure hindi kayo nagda-drugs? Ha? Wala nang hahabol. 3 lang talaga kaming nagda-drugs. Sinungaling. Pag masakit nga ulo nyo, uminom kayo ng drugs Iba yung illegal. Illegal drugs, yun ang nakukulong. Pero yung gumagamit lang ng legal drugs, yun ang hindi nakukulong. Okay? So lahat tayo nagda-drugs. We're using drugs. Pero not illegal. Maliwanag po ba yun? Ayan. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Okay, purihin po ang Panginoon. Are you happy? Pero yung mukha ng iba malungkot. Siguro, iniintindi ko na lang, baka pagod kanina. Pagod sa pag-awit, sa pagsamba sa Panginoon. Okay. So, kamusta yung katabi mo? Masaya ba yung katabi mo? Dahil katabi ka niya, dapat masaya yan. Okay? Dapat ang mukha niya, naka-smile yung emoji niya, yung face niya. Ngayon, kung yan ay hindi masaya ang itsura, pasayahin mo. Nasa loob pa naman tayo ng tahanan ng Diyos. Nasa bahay-sambahan tayo. Tapos ang mukha ng katabi mo is like a prunes. Mabigat ho yan. Mabigat ang dalahin yan. Mag-ingat-ingat ka at baka galing din sa selda yan. Selda ng kalungkutan. Selda ng may problema. No? Baka pag uwi mo, imbis na masaya ka, malungkot ka dahil iba ang nakatabi mo. Dapat isa lang ang Espiritu ngayon. Isa lang ang Espiritu ang ating nararanasan. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos. Where the Spirit of the Lord is, there is joy. Kaya napakaswerte ang katabi joy. Okay ba yun? Joy. Okay, purihin ang Panginoon. Tayo po muna ay muling magpasalamat sa Panginoon. Lord, kami po ay muli nagpapasalamat sa inyo and we are very grateful dahil binigyan nyo kami muli ng pagkakataon na magkasama-sama upang magpuri, umawit, sumamba at magbigay ng mga buhay na patotoo sa buhay ng aming mga kapatid. Nagpapasalamat po kami sa isang magandang araw, panahon at sandali na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin.
Nagpapasalamat po kami mula pa lamang sa mahabang oras ng aming pamamahinga, mahabang gabi sa aming buhay, at binigyan niyo kami ng masiglang pangangatawan upang ibangon ito at i-take po, Panginoon, yung aming mga breakfast. Salamat po dahil napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. We thank you, Holy Spirit, for giving a new life. Thank you for waking us up again. Thank you, Holy Spirit, for this beautiful moment and day, Panginoon, na meron po kami sa oras nito. And now we ask you, Holy Spirit, to take everything, to take control everything sa oras po na ito. Nagpapasalamat po kami sapagkat alam naming nasa mabuti po kaming lugar, nasa tama kaming lugar, nasa tama kaming presensya, nasa tama kaming pangangalaga, at yun ay sa iyo, Panginoon. And for the glory of God the Father, in the mighty name of Jesus, we bow our hearts to you, Lord. Salamat po sapagkat muli ay binigyan nyo kami ng pagkakataon upang maging recipient, Panginoon, ng iyong banal na salita. And today I pray, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng isang tenga na may pandinig, na makakaunawa ng iyong banal na salita. Binigyan niyo kami kanina ng mga paan na isinasayaw sa iyo. Binigyan niyo kami ng mga kamay na itataas sa iyo. Bigyan niyo rin kami, Panginoon, na isang pusong nakafocus sa iyo. Bigyan niyo rin kami ng mga mata, Panginoon, na walang ibang hinahanap kundi ang presensya niyo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng isang pakiramdam na sensitibo para sa iyo. Maraming salamat po. Nag-expect po ako, Panginoon, na ikaw po ang magiging malayang Diyos na kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. And through your word, Lord, through the scriptures, Panginoon, na aming binasa at narinig kanina, patuloy niyo po kaming gisingin sa isang katotohanan. Yung nais niyong aming matutunan, yung nais niyong aming i-apply, at nais niyong itama kami, papangyarihin niyo po sa araw na ito. Ngayon pa lamang, Lord, we speak in the name of Jesus for your blessings, for your provisions, Panginoon. Provisions niyo po sa aming mga katawan, provisions niyo, Panginoon, sa aming mga espiritu, provisions niyo po sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At yan ay pinagpapasalamat po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, who is the Jesus of Galilee. Amen. Amen. Alam niyo po, sa paulit-ulit kong pagsama sa aking may bahay para sa kanyang pagpapa-check up doon po sa Antipolo, sa clinic, hindi po nawawala sa akin yung mag-obserba. Pinagmamasan ko ang bawat tao, ang itsura ng tao, kalagayan ng tao. Physically, tinitingnan ko sila. At sa observation ko po, early in the morning, napunta na po kami doon. Actually, pag laboratory niya po ay siguro mga 5 po, tumatakbo na kami. At may pila na. May pila na. Kala namin kami na yung pinakamaaga dahil naka-motorcycle kami. Pero pagdating doon, meron pang mas maaga sa amin. Siguro mga 5 or 6 persons na yung nakapila doon sa front noong clinic. At pagdating ng mga 7, humahaba na siya. Kasi 7 o'clock, binubuksan na ng gwardiya yung pinakang entrance. Pero mahaba na po yung pila ng mga tao. And then, habang nandun ako, siyempre, ini-enjoy ko yung lamig noong aircon. Ang lakas kasi nung Minsan nga, pinupuntahan ko kagad yung mahabang sala doon at para akong
nasa bahay. Feel at home, ika nga. Sarap kasi ng lamig. Ayan. At habang tumatakbo yung oras, ay dumadami na yung mga tao. So, sa aking pag-obserba po, iba-iba yung klase ng tao. Hindi dahil sa yung kalagayan ng tao. Siguro kasama na yung may pera, yung gumagamit ng may card, ng cash, yung mga complexion ng tao, may maputi, medyo may maitim, may brown. So, lahat halos. Pero, ang nakikita ko po doon, ang iniisip ko, tanging yung doktor lang ang totoong makababatid nung kanilang pisikal na kalalagayan. Kasi ang lahat doon ay kaya naroroon dahil sila ay magpapa-check up. Para ma-check up yung kanilang physical conditions. Di ba? Kaya sila naroon. Wala naman nagpunta doon na magtatambay lang dahil air condition yung lugar. So, sa aking obserbasyon, may mga taong pumupunta roon, naka-wheelchair. Wala naman naka-wheelchair sa atin, ano? Wala. May saklay, may mukhang malusog, merong mukhang okay, pero pagdating nila talaga sa doktor, yun ang nagsasabi kung yung tao na sa tingin ko ay okay, pero pagdating sa doktor, paglabas may reseta. So meaning may problema. May problema. Okay, siguro ano kaya sinasabi ni Pastor? Kung i-apply ko po ito dito sa church, nag-oobserba ba tayo? May ino-obserbahan ba tayo? Siguro, yung mga tao, pag nakikita natin, mga kapatid natin, they looks good. Kasi bagong ligo, maganda suot, naka-makeup, may lipstick yung iba, mabango yung iba, parang okay na okay ang dating. But ang Diyos lang ang nakakalam kung ano ang totoong kalagayan natin. Yung totoo, spiritually, siya lang ang nakakakita ng totoong kondisyon ng ating buhay. Yung totoong kondisyon ng ating mga puso. Sabi nga ng maraming pastor, ang church daw is like a hospital. It is like a clinic. Kaya ang tao raw nagpupunta ng church, meron silang mga problema. Sinong may problema rito? Meron tayong iba't ibang problema. Pero meron tayong matinding problema na minsan, Diyos lang ang pwedeng magpaalam nito sa atin. So help me God na matutunan po natin ito at maintindihan itong mensaheng ito. Okay, in Matthew chapter 6, verses 5 to 6. Gusto ko pong basahin natin ito with your own lips. Kasi kanina, isa lang ang nagbasa. Pero basahin po natin. Kahit anong translation meron kang hawak. Okay? So again, ang makapagbabasa lang nito, please do not flash. Erase nyo muna yan. Okay? Maliwanag ba? Ang makapagbabasa lang nito ay yung may dalang, tanggapin na natin yung cellphone. Ilagay nyo doon sa apps nyo ng Bible at doon sa mga may Bible na dala. And sorry, doon sa wala, hindi mo mababasa itong ating teksto. Sa Matthew chapter 6, verses 5 to 6. Nandun na po kayo? Okay, sabay-sabay po tayo. Para mismong bibig natin, mismong tenga natin ang makarinig at magbasa. 1, 2, 3. When you pray, don't be like the hypocrites. They love to pray where everyone can see them, standing in the synagogues and on the street corners. The truth is, that's all the reward they will get. Verse 6, but when you pray, you should go into your room
and close the door. Then pray to your Father. He is there in that private place. He can see what is done in private, and He will reward you. So again, Diyos po ang magpala sa bawat isa na nagbasa ng kanyang salita. Okay, itong buong chapter ng 6, mga kapatid, kalahati po nito, since na there were 34 verses in this chapter, ang kalahati po nito ay it's all about yung principles ng verse 1 up to verse 4, then beginning verse 5, and then yung verse 16. Yung principles po about doon sa giving, the principles of prayer and fasting, and the principles about prayer. Ayan. At makikita po natin dito, actually, bahagi po ito ng chapter 5, na kung saan Jesus was teaching on the mountain, yung pong sikat na tinatawag na Beatitudes. Bahagi po ito, mga kapatid, ng kanyang aral. No? Pero pagdating sa chapter 6, may mga principles po siya, may tinuturo tungkol sa pagkakaloob. And makikita po natin doon sa last verse 4, makikita natin dito yung word na He will reward you. And the verse 1, makikita po natin yung start na when you do something good. Ang principles po dito, mga kapatid, do it secretly. Gawin mo ng sikreto. The principles of giving. Kasi pag nagbibigay ka ng tithes, hindi po yung prinsipyo ng sikretong pagbibigay. Lantaran po yun. It is a law. Batas po yun na mababasa natin in Malakay at the beginning of the Old Testament. Kaya walang sikreto doon. Pero ito, sa principles ni Lord about giving, do it secretly. Kaya yung magbigay yung kanan mo, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. Figurative po yun. Huwag ka nang humihip ng torotot, ika nga. Noong trompeta, yung para bang sinasabi mong ipinagngangalandakan mo na ikaw ay nagbigay sa mahirap. That is giving. No? When you give to the poor, huwag ka na magtrompeta. Now, the principles naman dito sa tinatawag na fasting ay para ganun din. At the end ng kanyang sumusunod na verse ay, He will reward you. Pag ginawa mo yung fasting in secret, God will reward you. Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon ay gawin mo ito. Mag-ayos ka. Kung nagpapasting ka, magpahid ka ng langis. Sa ating mga nagpapasting, sino nagpapahid ng langis? Physically, literally, nagpapahid po sila ng langis kasi ang paglalagay ng langis sa kanilang mga ulo ay pagsasaayos yun. Hindi malalaman ng tao na ikaw ay nag-undergo sa fasting. May ipinagpapasting ka. Kinakausap mo ang Diyos. Sa palagay ko, ang kalagayan sa Israel, pag naggamit ka ng langis, mas mainit ho doon. Kasi Middle East yun. Mas mainit doon ang sikat ng araw sa atin. Pero ang kaibahan lang, ang init doon nakakaputi. Ang init sa atin dito nakakaitim. Pag nagbilad ka sa araw, iitim ka. Doon, maarawan ka, puputi ka. Yun lang ang difference between ang araw doon at araw dito. Pero nag-a-apply sila ng langis when they did fasting. Nag-aayos sila. Kaya doon, yun yung tamang, yung prinsipyo ng Panginoon. Pag magpapasting ka, huwag mong ipangalandakan na nagpapasting ka. Kailangan in secret, and He will reward you. Now, pagdating sa prayer, eto na. The same principles. The same principles. May mga prayer tayo, minsan sama-sama tayo. Pero sa aral na ito, mga kapatid, sa mensaheng ito, except po yung corporate prayer, ilalabas po natin yung
corporate prayer. Ang medyo madadamay lang, yung mga tao in public na nagpipray na tumatayo dito sa harapan. Okay? So fasten your seatbelt at baka kayo'y malaglag. Okay. Sa principles po, alam niyo maganda dito sa teaching ng ating Panginoon sa prayer, the same nung una, sa giving at saka doon sa fasting, He will reward you. But do it in secret. Kaya mapapansin po natin, sabi ko kanina, when you do something good, then when you pray and when you fast. Okay? So yun yung tatlong yon. Pero tutuon po tayo dito sa verse 5 and verse 6. Mga kapatid, ang talatang ito ay nagsasalita sa mga taong nagdarasal. Lahat po ba tayo nananalangin o nagdarasal? Okay. Mga taong seryoso sa pagdarasal. Seryoso ho ba tayo sa pagdarasal? So, ibig sabihin, in my statement, pwedeng nagdarasal ka, but you are not serious. Correct? Magkaiba yon. You pray, but not serious. Some prayed, and also serious. Yon. Mga taong seryoso sa pagdarasal. Prayer is one of the greatest acts of the Christian believer. Talking to God, whether by thought or tongue, is the way a believer fellowship with God. At ang tanging bagay na nais ng Diyos ay ang fellowship sa tao. Gustong-gusto ng Diyos yun. Lalo na in times of prayer. Pag tayo ay nagpipray, yun ang hinahanap ng Diyos. Remember, ito po ay mismong si Jesus ang nagsalita. Kaya mahalaga na manalangin at manalangin. Pray after pray. At tayo ay madalas na ibinibahagi ang lahat ng kanilang pananabik sa buhay. Gayunpaman, ang manalangin tayo ay hindi ang concern ni Kristo sa puntong ito. Dito sa verse 5 and verse 6, hindi po concern ni Kristo yung nananalangin o yung panalangin natin. Ang kanyang concern ay kung paano tayo manalangin. Yun ang concern niya, mga kapatid. Kung paano tayo manalangin. So, ang pamagat po ng inyong maririnig sa umagang ito is the right motive for prayer. So, kung merong right motive sa palagay nyo, ano ang opposite nito, mga kapatid? Siyempre, may room. May mali. So, it is possible to pray perfectly. Totoo po yun. Posible na merong taong nananalangin na napakahusay. Perfect prayer. With the wrong motive and in the wrong way. It is possible to pray and never heard by God. Posible rin po yun. Hindi lahat ng nananalangin ay seryoso, hindi lahat ng nananalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Hindi lahat ng nananalangin ay tama ang motibo at pamamaraan. So the question is, ang interrogation po natin is how we pray. How we pray. Prayer must be for God's ear alone. Yung panalangin po natin dapat, in this context, Diyos lang ang makaririnig. Ang panalangin natin dapat Diyos lang ang makaririnig. So it is enough that He hears. Hypocrites are not concerned about God. They want to impress men. Maaring tila sinasamba nila ang Diyos, ngunit ang totoo, sinasamba nila ang kanilang sarili. So yun po yung hypocrites.
They prayed pero hindi sila concerned talaga sa Diyos. Ang concern nila mga kapatid ay yung kanilang mga sarili. So listen very, very carefully. Public prayer is good, but it has its dangers. Kung minsan ay maaaring mahirap po makipag-usap sa Diyos nang hindi nagsisikap na mapabilib ang iba na nakikinig. Medyo mahirap daw po yun. No? So, this may be one reason for Jesus' emphasis on secret prayer. It will be more direct, more real, with no temptation to impress others. Kaya binigyan niya po ng diin yung pananalangin ng sikreto. So our purpose, brethren, therefore, alamin na si Kristo ay nagtatakda upang ituro sa atin ang tama at maling motibo para sa pagdarasal. And the good news is, we just have two major points. Are you happy? 2 points lang ako. Oh. Pero magtatapos tayo 2:00 with these two major points. Number 1, in verse 5. Sige. Tingnan nyo muna si Kuya Del. Jealous ako. Seloso ako. Gusto ko sa akin lang kayo nakatingin. Okay na? Okay na kayo doon? Okay. Verse 5. Again. Sabi ni Lord, when you pray, don't be like the hypocrites. They love to pray where everyone can see them, standing in the synagogues and on the street corners. The truth is, that's all the reward they will get. Alam, maliwanag na sabi ni Lord, ano? Yung mga taong gustong-gustong manalangin na nakikita ng tao, wala nang reward na matatanggap. Natanggap na nila. Okay. Number 1, the wrong motive for prayer is to be seen by men. The wrong motive for prayer is to be seen by men. Dalawang paunang bagay ang kailangan pag-usapan bago talakayin ang puntong ito. Una, ang pagdarasal. Kahit na ang pag-ibig sa pagdarasal ay hindi isang palatandaan na ang isang tao ay tunay na nakikilala ang Diyos. Ang pagdarasal, kahit na ang pag-ibig sa pagdarasal, do we love pray? Do we love praying? Mahal ba natin ang panalangin natin o pananalangin? Yung pagdarasal. Pero ang sabi po, hindi isang palatandaan na ang isang tao ay tunay na nakikilala ang Diyos. Pangalawa, ang katotohanan na ang isang tao ay tunay na nakikilala ang Diyos ay nangangahulugang siya ay nagdarasal. No matter what a man may think in his mind, if he really knows God and really believes in God, he talks to God. Kapag ang tao ay totoo palang nakakakilala sa Panginoon, maging sa isip man, at dahil kilala niya ang Diyos at naniniwala siya sa Diyos, he talks to God. Nagpipray po siya dahil kilala niya ang Diyos. There is nothing that could keep him from praying. He knows God personally, knows Him as His Father who loves and cares so deeply.
Yung taong totoong nananalangin po, mga kapatid, kung kilala na ng Diyos, walang anumang bagay, walang anumang sitwasyon, walang anumang kalalagayan ang makakahadlang sa Kanya para makipag-usap sa Diyos. So sa makatwid, ang bawat tao sa simbahan ay dapat nasa liksikin ang pagiging tunay ng kanyang puso at propesyon. Again, in verse 5, Christ says that a man who prays to be seen by men loves to pray, but he is a hypocrite. Kita niyo po, yung tao, he loves to pray. But Jesus said to him, hypocrite. Ano bang Tagalog ng hypocrite? Ang paliwanag ng iba, ito po yung stage playing. Yung may maskara. Ito ang hipokrito. But they love to pray. Mga taong gustong manalangin, nananalangin, they love to pray. Why? Why Jesus called them or him hypocrite? Because the places where he loves to pray are out in public. In the synagogue, na kung tawagin natin ngayon ay church, and in the streets, restaurants, and other public places. Marami pong gumagawa niyan. At minsan pag nakikita nga natin even sa mga social media, makikita natin at pinipraise po natin. Wow, sayang, maganda, di ba? Meron nga pag Christmas, nag-worship sila sa mga restaurants, sa mga mall, nagpipraise sila in the streets, and even sa church. Well, ang itinutumbo ko po dito, synagogue at church today, itong pulpito. Hindi po yung, sabi ko pa una kanina, yung corporate is labas po natin yun. Corporate prayer. Pero isama natin dito mismo sa pulpito. So again, bakit sila hypocrite? Kasi yung lugar na gustong-gusto nilang manalangin ay sa labas. So isipin natin ang 5 aral na ito na nakapailalim dito po sa number 1. Letter A, ang ilan ay mahilig na manalangin sa publiko. They become very charismatic and fluent at public prayer, pero kulang sa private praying. Christ says, hypocrite. Magaling sila, fluent sa pananalangin in public. Pero in the eyes of the Lord, in the eyes of God, they are hypocrite. Hipokrito. Bakit? Dahil kulang po sila saan? Sa kanilang personal or private prayer. Mahusay sila in public. Mahusay sila sa pagbibigkas ng mga salita. Mapatagalog o paanumang lengguwahe. They are fluent in their own prayer in public, but lack in prayer sa kanilang pribadong buhay, panalangin. And letter B, ang ilan ay sa public lamang nagdarasal, sa restaurant, family gathering, handaan, family prayers, birthday, pero bihirang manalangin in private prayer. How destitute is the prayer life of so many. Minsan may nakikipag-unahan na, pagkainan, di ba? Ako na magpipray. Yung iba, hindi mo pa nga ina-assign, nagpipray na. Ganyan sila kainit, but still, they are hypocrite. Dahil nagkukulang sila sa kanilang pribadong mga pananalangin. And letter C, ang panalangin ay dapat ialay sa Diyos, kapwa sa simbahan at sa publiko. Kadalasan, ang isang tao ay may kanyang personal na debosyon kapag tinawag na manalangin. So para bang
sinasabi natin mga kapatid na ang may karapatan lang manalangin even in the synagogue or church or in public ay yung merong devotion sa kanyang buhay pagdating sa prayer. Sapagkat kung tatayo ka sa panalangin in public, in church, mga kapatid, without your personal devotion sa Diyos, you are hypocrite in the eyes of the Lord. Letter D, may mga mapagkunwari na nagdarasal sila ng husto. Seryoso naman sila, pati in public. But again, kulang sa kanilang pribadong pananalangin. And letter E, pansinin po natin ang posisyon ng mapagkunwari na ito. Itong mga hypocrites na ito. He stood praying. Ang sabi ni Jesus, this is an acceptable posture for prayer. Mark chapter 11, verse 25. And when you stand praying, notice, the word stand praying. The Bible does not say that one posture in prayer is better than another. But the picture is that of pride, arrogance, and self-confidence. Kneeling is a picture of humility, reverence, and dependence of God. Remember yung story ng isang Pharisees at nung isang makasalanan? Nasa malayo siya, but he kneeled before the Lord at binubugbog yung kanyang dibdib at hindi makatingin sa langit. Pero yung Pharisees na nakapagbibigay ng kung ano meron siya, when he prayed to God, nandun siya nakatayo at sinasabing, Lord, mabuti na lang hindi ako katulad ng taong ito, makasalanan. You see? Kung gaano kahambog ang kanyang kaluluwa, kung gaano kahambog yung kanyang puso sa harapan ng Diyos, kung gaano katigas yung kanyang leeg, yung pagiging stiff-necked person niya, mga kapatid, na nagbibigay, sumusuporta sa sinagoga, ibinibigay ang kanyang mga kaloob sa Diyos. Pero in the eyes of God, ang nakita, yung taong hindi makatingin, pero nakaluhod at nagsasabing, patawarin mo ko bilang isang makasalanan. In Luke chapter 11, verse 41, and Jesus went about 50 steps away from them, he knelt down and prayed. May mga taong gustong-gustong gayahin si Jesus. Pero napakalaking challenge sa kanyang prayer life. He prayed using his knee to kneel before God. Nakapag-pray na ba kayo 1 hour na nakaluhod na walang unan? Ha? Walang unan? Ang sakit po nun. At kung ginagana-ganahan ka pa, yung buto mo sa tuhod mo, nakalubog na huyan. So how many times kaya ginagawa ni Jesus yun? For 3 years. Na lumuluhod siya sa harapan ng kanyang ama at nananalangin. Again, and Jesus went about 50 steps away from them sa kanyang mga disipulo, 50 steps. Gaano kaya kalayo yun, mga kapatid? Siguro kung malaking tao yun, mahaba, malayo-layo din yun. Pero kung maliit, siguro malapit lang. Pero at least lumayo siya para makipag-usap siya sa kanyang ama na nasa langit. Ephesians chapter 3 verse 14, even St. Paul said, so I bow in prayer before the Father. In other translation says, for this cause I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. See kung paano po manalangin? Even si Paul, nakaluhod. And number 2, sa tinatawag na 5 aral, the man who prays only in public prays for only one
reason. Not because he loves to pray, but because he loves recognition. Gusto niya lang ma-recognize. Alam niyo po, sabi ng isang pastor, narinig ko. I think sa DZAS ito eh. Sabi niya, maraming, pwedeng nagpo-progress ka bilang isang leader. Nagpo-progress ka sa iyong pagpapaawit. May progreso. Humuhusay ka na. Nagpo-progress ka pag humahandle ka ng mga cell groups, D groups, G4, G4, kung ano na, life group, kung ano nang tawag, pwedeng nagpo-progress ka. Pero ang problema, yung spiritual life mo, yung devotional life mo, yung private prayer mo, hindi nagpo-progress. And that is a big problem to the Lord. Sa kanyang harap. Malaking problema yon. So he loves recognition. Ang taong nagdarasal sa public, ngunit bihirang manalangin ng pribado, ay niloloko niya ang kanyang sarili. He prays only for recognition, to be heard by men. There is a great danger in public prayer. Yung magkaroon ng isang hagod ng pagmamalaki o pagmamataas. Ang tawag ng iba in English is pride. In Corinthians chapter 8 verse 2, those who think they know something do not yet know anything they should. In Proverbs 11 verse 2, proud and boastful people will be shamed, but wisdom stays with those who are modest and humble. In Matthew chapter 15, verse 7 to 8, you are hypocrites. Isaiah was right when he spoke God's message about you. In verse 8, these people honor me with their words, but I am not really important to them. Kaya tama yung hula ni Isaiah tungkol sa kanyang bayan. At minsan, ang mga Kristiyano ay nadadamay na rin. Mahusay tayo in public, pero yung private prayer life po natin, at minsan nga, bihira pa. Number 3, the man who prays only in public receives his reward. And that is public recognition. Kapag pinuri ka na, natanggap mo na yung iyong reward. So that is number 1, wrong motive for prayer. Number 2, tingnan po natin sa verse 6. But when you pray, you should go into your room and close the door. Then pray to your Father. He is there in that private place. He can see what is done in private, and He will reward you. Alam niyo po, sa paulit-ulit kong pagbasa nito, nakita ko yung isang sentence dito na napaka-ganda sapagkat meron po ritong assurance na kasama natin ang Diyos. Kahit hindi na ho tumatayo pa yung balahibo natin sa katawan. Kasi tayo minsan namulat na kapag ikaw ay tinayuan ng balahibo sa katawan, nangalisag ang iyong balahibo sa katawan, tumayo ang kilay mo, tumayo ang pilik mata mo, sinasabi mo, andyan ang presence ng Diyos. Pero hindi na ho kailangan yan minsan mga kapatid. Totoo naman. Nararamdaman natin ang Diyos. Pero minsan doon lang tayo nakabatay.
Pag hindi na natin naramdaman yung presensya ng Diyos na hindi na patayo yung ating mga balahibos, parang pagtayo mo sa prayer mo o sa ginawa mo, parang hindi ka na-bless, parang tuyong-tuyo yung ginawa mo. Pero ang totoo, kahit hindi nangyari yan, narito ang isang assurance. Ang sabi ni Lord, He is there in that private place. He is there, mga kapatid. In Jesus' mouth, nagtitiyak siya na yung taong papasok sa kanyang pribadong kwarto, lugar, pagpasok niya pa lamang doon at siya ay nakipag-ugnayan na sa Diyos, ang Ama ay naroroon na sa kwartong yaon. Ang ganda, di ba? Paano hindi ka mananalangin kung alam mong pagpasok mo pa lang, andun na ang Diyos? Okay. So this is the right motive for prayer, is praying to be heard by God. Gusto natin na ang ating mga panalangin ay marinig ng Diyos. Di ba? Hindi naman tayo nananalangin na parang wala lang. Ang gusto natin parati, pakinggan ng Diyos, bigyan ng tugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Bago maging tama sa iyo yan, ito na ang ibig ng Panginoon. So, 3 paunang bagay ang kailangang isaalang-alang sa puntong ito. Number 1, ang kahandaang maglaan ng oras para manalangin. Jesus said, when you pray, there has to be the will to pay. Ang mananampalataya, ang believer ay dapat maglaan ng oras upang manalangin ng mag-isa sa piling ng Diyos. Tingnan niyo po ang buhay ng ating Panginoon. He loves His disciples, pero maraming pagkakataon at beses sa loob ng 3 taon, nakasama niya ang mga disipulo na iniiwan niya ang kanyang 12 alagad and the rest of His disciples para makipag-ugnayan sa Panginoon. And even your wife or your husband, kailangan mong iwan para magtakda ng oras sa pananalangin at maging makipag-ugnayan ka sa iyong Ama na nasa langit. Utos yan ng ating Panginoon. Siguro, ibigin talaga natin mag-pray at sana nga ibigin natin ng husto ang ating pananalangin dahil yan ang ibig ng Panginoon. At kung gusto mo rin lang namang pakinggan ka sa iyong mga panalangin. Kakaunti lamang nag-uukol ng oras para manalangin. At kakaunti pa ang gumugugol ng higit sa ilang minuto sa panalangin. Ilang minuto ba yung basic teaching nating natutunan? Ilang minuto tayo mag-uumpisa? Madalas ang turo sa bagong mananampalataya, mga kapatid, ay 7 minutes. Paglaruin lang natin ang ating mga isipan, mga kapatid, doon sa mga magulang na, di ba yung bata, hindi pa man marunong magsalita, dada pa lang ang nasasabi niya, pero yung tatay gustong-gusto lagi niyang kausap yung kanyang anak. Walang oras, walang limitasyon, basta kaharap yung bata, di ba? At tumitigil lang yung pakikipag-usap ng magulang sa bata kapag natulog na yung anak. Sa isang magulang, walang hanggan ang pakikipag-usap sa kanyang anak. Nasisihan kasi, kahit hindi pa sila nagkakaintindihan. Sa isang born again na bagong-bagong silang, I don't know kung tama yon. 7 minutes, 5 minutes.
Kasi parang tingin natin sa kanila, pinapahirapan natin, kaboborn again lang yan, baka mag-backslide. Hindi magbabackslide yan kung totoong na-encounter niya ang Diyos sa kanyang buhay. Na nasain niya ng totoo, na makausap ang Diyos dahil totoo ang kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi dahil doon sa pagbibigay natin ng limitasyon na makipag-usap. Kaya hanggang sa tumanda na, 7 minutes pa rin ang kanyang oras para sa pananalangin sa Diyos. Nakakalungkot, hindi ho ba? Nakakalungkot na napakaiksing panahon ang ginugugol sa ating Panginoong Diyos. Samantalang ang Diyos ay nadoon sa kanyang kwarto at naghihintay ng isang mahabang pakikipag-usap. Remember yung sabi ni Paul, pray without ceasing? Yung pray without ceasing dito, yung tawag dito, yung walang sinasabi natin, walang patid na panalangin, no? Yung undisturbed prayer. Yung walang makakadistorbong panalangin, that is praying continuously. Yun po yung totoong panalangin, mga kapatid. Sana madagdagan natin yung mga oras natin ng panalangin. Mahabang panalangin. Kung meron mang mahalaga o importanteng bagay sa buhay nyo, na totoo namang mahalaga at kailangan, wala na pong higit pang halaga sa pakikipag-usap sa Diyos. Gusto ng lakas, gusto ng tagumpay, nasa pakikipag-usap sa Diyos yan. Nakita ba natin si Jesus na problema sa kanyang pagmiministry, mga kapatid? Nakita ba natin, nabasa sa Biblia, nakarecord ba sa Biblia kung paano na problema si Jesus sa kanyang kakainin? Kung ano ang kanyang susuotin? Hindi ba't hindi? Hindi ba't wala? Wala tayong nabasa, narinig, na ipinangaral ng maraming pastor na si Jesus ay namroblema sa maraming bagay dahil kilala niya ang kanyang Ama. Hindi dahil siya ay Diyos at nagmula sa Diyos, kundi kilala niya ang kanyang Amang nasa langit. Kaya marami agad na bumabaliktad ang puwit sa pananampalataya, pagbaliktad sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Why? Kasi mababaw ang kanyang relasyon sa Diyos. Kung meron kang palalalimin, kung meron kang ipoprogress sa iyong buhay, yung pananalangin ang dapat na matindi ang progreso sa buhay. Kaya kaunting problema lang pag nagsishare, umiiyak na. Ako natatawa, sa totoong buhay natatawa ako sa isang Kristiyano na umiiyak dahil sa problema. Pero yung umiyak dahil naramdaman niya ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa kanyang pananalangin, proud ako doon dahil na-encounter niya ang Diyos sa kanyang kwarto na naghihintay sa kanya. Ilang kwarto kaya, mga kapatid, na ang Diyos ay naghihintay parati pero walang tumutugon? At pumasok man, Lord, bahala ka na for all this day. Goodbye. See you mamaya. Kung ang anak mo ganyaning kakaya, tiningnan ka lang sa mata at sinabihan, kita na lang tayo mamaya. Di ba? Gaano pa kaya ang Diyos na naghihintay doon sa secret place? Number 2, ang lugar ay isang pangangailangan. The believer must have a private place deliberately chosen for prayer. What is your favorite time in prayer? Meron bang sasagot? Gustong sumagot? Yung paborito mong oras sa panalangin? Wala? Basta maisipan mo lang, pag free ka, wala kang itinakda. Ay sino merong lugar ditong paborito mo na puntahan para manalangin? Meron palang dapat itakdang lugar. Sino na nanalangin dito sa bathroom? Dahil isa rin sa pinili mong lugar yon. Wala, nahiya ka.
Dahil bathroom yun, di ka nagpipray doon. Ang pagpili ng isang lugar, mga kapatid, ay sinasadya. Pinipili. Kung once a week, nasa prayer mountain ka, that's good. Sa mga lugar, masasabi po natin sa kontekstong ito, kwarto, si Jesus, maraming lugar na pinupuntahan, physically, literally, spiritually, pwede kang mamili ng lugar. So number 3, isang personal na relasyon sa Diyos. Ang relasyon ng Ama at Anak ay lubos na mahalaga. God is our Father. Mahalaga ba ang relasyon natin sa Diyos? Bilang Ama? Sino ang nagpapahalaga? Kung nagpapahalaga ka sa relasyon mo sa Diyos bilang iyong Ama, kakausapin mo siya. At sabi ko kanina, walang bagay, walang sitwasyon, walang pangyayari sa buhay para pigilan ka na makipag-usap sa iyong Diyos. Sa iyong Ama, walang anuman dahil kilala mo siya. God is our Father. We are to go to Him, pray, share, commune, and let Him shower us with His grace and protection and meet all our needs. Christ says that a man who is genuine prays to be heard by God and not by men. Kaya naman mga kapatid, ang lugar na pinipili niya para sa pananalangin ay nasa kanyang pribadong silid. Christ says, get alone, go into your room, close the door. Ngayon, sabi ko, kung wala ka naman sariling kwarto, maliit lang yung bahay mo, wala kang lugar, siguro may pagkakataon pa rin. Kung nagsosolo ka, you have to pray. May pagkakataon na nag-iisa ka sa bahay mo, you have to pray. That is your room. That is your private room. Kung walang-wala talaga, pumunta ka, mag-isip ka ng isang lugar, sa bundok, sa plaza, kung saan walang makakaistorbo sa iyo, and then you pray. Walang dahilan, walang pipigil sa iyo. Pag pinili mo, pag ginusto mo, dahil mahal mo ang iyong Diyos bilang Ama. Makikipagtagpo ka. Sa magsyota nga di ba? Sa magsyota, pag gusto talaga, kahit sa dilim, nagkikita. Kahit matao, magkikita. Kahit walang pera, magde-date, dahil gusto nila. Paano pa yung relasyon mo sa Diyos? Nagagawa mo ng paraan. Yung pakikipag-date sa ibang tao, pero magagawan mo rin ng paraan ang pakikipag-date mo sa Diyos. So Christ says, get alone. Go into your room. Close the door. 2 Kings, compare in the Old Testament, 2 Kings chapter 4, verse 33. Sabi po rito, Elisha went into the room and shut the door. He and the child were alone in the room now. Then he prayed to the Lord. Pastor, sabi mo, dapat solo lang. Bakit merong isang bata doon? Kapatid, pag binasa mo ito, yung bata patay na. Ngayon, kung gusto mo magsama doon sa isang kwarto, dapat patay din. Yung hindi humihinga, hindi gumagalaw para makapanalangin ka. Di ba? Again, pag inisip mo, pastor, wala akong lugar na dapat pagprayan, marami akong kasama pag natutulog. Yung natutulog, pahimbingin mo sila at manalangin ka, walang problema. Walang problema yun sa Diyos at magiging walang problema sa iyo. Dahil pahihimbingin mo sila, Lord, pahimbingin mo itong mga taong ito dahil gusto kong makipag-usap sa iyo. Isaiah 26 verse 20. Sabi rito, my people, go into your rooms and lock your doors. Hide in there for a short time until God's anger is finished. The word get alone means out of everyone's sight, avoid interruptions and disturbances, concentrate and meditate to allow God the freedom to work in your heart as He wishes. Kita nyo, gustong-gusto ng Diyos na kumilos siya sa iyong buhay. Gustong-gusto ng Diyos na kumilos sa iyong puso. Gustong-gusto ng Diyos na mag-manifest siya sa iyong buhay alone. Ayaw din ng Diyos na may disturbances. Kasi pag sa bahay nga naman, minsan sa totoo, lalo't may order ka, yung mahilig mag-parcel dyan, magpipray ka. Nandun ka na sa rurok ng iyong pananalangin, tapos biglang may tatawag, parcel po!
Anong ginagawa nyo pala pag nagkataong ganun, nagpipray ka? May na-encounter na kayong ganon? Nagpipray ka, tapos biglang tumawag yung parcel for delivery na? Meron ba? Meron dito? Tapos nagpipray ka. Anong ginagawa mo? Iniiwan mo si Lord. Para puntahan yung parcel. Ako, one time nangyari yun eh. Totoo yun. Alam mo, sabi ko, Lord, sandali lang, may istorbo. Tatayo muna ako para kunin. Pagkatanggap ko, hindi ko binubuksan yung parcel. Bumabalik ako kung saan ako nanggaling. At sinasabi ko, Lord, sorry po. Natistorbo tayong dalawa. So, paintulutan natin ang Diyos. Gusto ng Diyos na kumilos. Hindi lang sa loob ng simbahan. Hindi lang pag lumapit ka rito. Gusto ng Diyos, one-on-one kayong dalawa. Gusto ng Diyos, one-on-one kang palakasin, pagalangin, i-restore. When you pray alone with God. Mark chapter 1 verse 35. The next morning, Jesus woke up very early. He left the house while it was still dark and went to a place where he could be alone and pray. Again, for 3 years, ito ang ginagawa ng ating Panginoon early in the morning. Alam niyo po, even si King David na pinagmulan ni Jesus, si David, umaaga rin ang gising, early in the morning, I will seek you. Sabi nga ng isang pastor, bakit napakahalaga, early in the morning, dapat nagpipray na tayo mga kapatid. Kausap na natin ang Diyos. Ano yung early in the morning? Maybe it is 3 or to 4 o'clock in the morning. Ang aga, no? Yung iba, 3 to 4 o'clock, gigising para lang magluto para sa pamilya niya. Minsan, huwag nyo na muna ipagluto. Intindihin niyo muna ang Diyos. Totoo. Bakit gusto ng Diyos na tayo, bakit si Lord, ganun ang gawin niya. Si David, ganun din ang gawin niya. Early in the morning, he seek God. Kasi sabi doon sa narinig ko, ang problema daw at ang mga pangit na sitwasyon dumarating every morning at 7 o'clock. Pumapasok na lahat ng alalahanin sa isip ng tao. Pero yung 3 a.m. to 4, malaya pa ang ating isipan. Wala pang problema, wala pang mga disturbances dyan. At malaya kang makikipag-usap sa Diyos. Kaya po si Lord, sabi dito, He woke up very early. Iniiwan na niya yung kanyang bahay habang madilim pa. At pumupunta sa isang lugar upang doon ay mag-isa at manalangin. See? Gusto natin gayahin si Jesus? Ito ang una natin gayahin sa Kanya, kung paano siya mag-pray. Luke chapter 6, verse 12. Luke chapter 6, verse 12, a few days later, Jesus went out to a mountain to pray. He stayed there all night praying to God. Alam niyo, iniisip ko, gaano kaya kaganda yung lugar na pinupuntahan ni Jesus na bundok? Gaano kaya kapayapa yung lugar na pinupuntahan niya para mag-stay doon buong gabi? Salamat tayo, may mga prayer mountain na we can stay all night sa pakikipagpanalangin. Alam niyo, one time nung nandun ako sa tulugan ng mga lalaki, may pumupunta ho doon. Minsan paglabas ho ng trabaho, dumarating sila doon, alas 9, alas 10, alam niyo ang gagawin doon? Pumunta sila doon from his job, from his company, diretso po sa prayer mountain, iidlip lang ng kaunti at mananalangin na po. Then early in the morning, wala na po siya. Umalis na. Babalik na uli ng trabaho. Bakit ko alam na babalik na sa trabaho? Kasi in-interview ko, pagkagaling mo dito, Brad, saan ang tuloy mo? Papasok na po uli sa trabaho. See? Lupit. Paglabas ng trabaho,
tuloy ng prayer mountain, pahinga ng kaunti, tapos mananalangin na, pagkatapos manalangin, diretso na uli sa trabaho. Again, dito po he stayed there all night praying to God. How many times nating ginagawa all night na tayo nagpipray? Lahat tayo china-challenge if we want to be like Jesus. Isa sa pinakainam ng kanyang buhay, yung gayahin sa kanyang estilo ng pananalangin. Kaya yung pagharap sa kamatayan, baliwala sa kanya. Sa prayerful, baliwala ang kahirapan. Sa prayerful, baliwala ang karamdaman. Sa prayerful, baliwala ang walang bahay at lupa. Walang kotse. Sa prayerful, ang meron siya ay ang Diyos na nagmay-ari ng lahat ng bagay. Yan ang ating Panginoon. Acts chapter 10 verse 9. The next day they were coming near Joppa about noon when Peter was going up to the roof to pray. Alam nyo, sa lugar nila, wala hong bubong. Roof, meron sila. Sa Middle East, yan ang madalas na bubong nila. Wala po yung yero. Roof, may mga dahilan kasi sila. Family affair, doon nila ginagawa. Prayer, doon nila ginagawa. Pinakita ni Peter, bago pa siya ipasundo ng Diyos at papuntahin kay Cornelius, si Peter matatagpuan saan? Doon sa bubong. Sabi sa Tagalog, sa bubong, pero roof po yun, flat po yun. Doon siya nananalangin. At napakagandang lugar po na yun. Walang makakaistorbo, talagang siya lang at ang Diyos lang ang kanyang makakausap. Kaya yung revelation sa kanya maliwanag. So ang dahilan kung bakit nananalangin ng mga believer sa kanyang pribadong silid ay dahil ang Diyos ay lihim o hindi nakikita. When the believer pours out his heart, he receives his greatest encouragement and strength sa lihim na lugar ng kataas-taasan, hindi sa mga pampublikong lugar ng mga tao. But the problems are, una, many say they do not have the time. Ilan ho tayo dito? Ilan ang may oras para sa panalangin? Sir, may trabaho ko hindi ko kaya talagang manalangin. Hindi totoo yan. Wala nang mas busy pa kay Lord. At huwag mo sabihin, si Lord naman iba eh. Oo, si Lord iba at iba ka rin. Maliwanag, yun ang maliwanag. Iba si Lord, iba ka rin. Pero mahaba ang time ni Lord sa panalangin. Ikaw nagtatrabaho ka lang, may overtime. And the rest of the hours, ano na? Di ba? So, ibig sabihin, may time ka. May time ka sa pananalangin. Kaya kung wala kang time sa panalangin, mga kapatid, kahit anong declarative yung sinabi ng minamahal nating pastor, walang power yan. Dahil wala kang panalangin, wala kang oras sa panalangin, kahit anong declarative, walang mangyayari. Kasi ang gusto ng Diyos, ma-experience mo siya personally within your secret room. Many say they do not have the time. Kaya hindi sila naglalaan ng oras. Second, most have the time. Hindi lang nila kailangan gawin ang tamang oras. May mga oras, pero walang tamang paggamit ng kanilang mga oras. Kaya nga yung iba, tingnan nyo, 25 hours a day. Hindi na nasyahan. Ginawa ng 25. Dati 24 lang. Ngayon may 25. Pangatlo, many have not been taught the importance and benefit of a quiet time with God every day. Tanungin ko nga kayo mga kapatid, sa mga pastor po natin dito na nagtuturo, nagsasalita, nagpipreach mga kapatid, hindi ba kayo tinuruan kung anong mga benefits ng quiet time? Yung mga cell leaders natin, hindi ba kayo tinuturuan kung ano yung mga benefits ng quiet time? Ha? Para sabihin hindi tayo makapag-quiet time?
Ang taong hindi nagka-quiet time, mga kapatid, hindi talaga nila alam ang benepisyo ng merong pananatiling oras sa harapan ng Diyos. Every day. Hindi lang yung wala kang time, yung may time. Every day. Hindi lang yung luwag ka, may bakasyon ka, nakalib ka, at doon ka lang mananalangin, mga kapatid, every day. Sabihin nga ho natin, every day. Dapat ako manalangin. O biglang humina. Ang lakas-lakas ng everyday. Pagdating sa dapat ako manalangin, biglang humina. Laksan natin. Parang hiyang-hiya kayo. Nahiya kayo sa Diyos. Nahiya kayo sa ating Panginoon. Huwag na ho tayo magkahiyaan. Lahat tayo minsan sumasablay. Pero ito yung dapat nating matutunan, mga kapatid. Gusto natin ng open reward? Magkaroon tayo ng secret prayer with the Lord. Number 4, some have not yet learned to discipline themselves at maging consistent sa kanilang buhay spiritual o spiritual na buhay. So the reward of the genuine prayer warrior is open blessings. Kita niyo po? Yung reward, open blessings na ginawa mo in secret, pero sa harapan mo, mga kapatid, ilalantad ng Diyos ang iyong kanyang pagpapala sa buhay mo. Ito'y may kahalintulad doon sa sinabi ni King David sa Psalm 23, doon sa isang verse na nagsasabing, ano ba yun? Yung panglimang talata? Remind nyo nga sa akin. Yung maghahanda siya ng in the presence of my enemies. Dulang. Yun yung open blessings, mga kapatid. Sa harapan ng iyong kaaway, maghahanda ang Diyos ng dulang para hiyain yung mga kaaway mo. Open blessings. Ginawa mo ng sikreto kasama ang Diyos, pero ang kanyang dulang ipakikita niya ng harapan sa iyo. The believer's needs, material and spiritual, are met day by day. The believer's prayers will also be answered. Gusto nyo ng mabilis na tugon sa iyong panalangin? Kapatid, ito rin yung puputol sa iyo sa mga taong mahilig mag-prayer request, na nag-prayer request na hindi hindi magkaroon ng personal na panalangin, umaasa sa panalangin ng iba. Wala namang masama ho doon. Wala pong masama. Hindi ako disagree doon. Pero kung gusto nyo ng mabilis na tugon, open blessing comes from the Lord. Gawin mo in secret. Day by day. And last verse in John chapter 16, verse 24. You have never asked for anything in this way before, but ask in my name, and you will receive, and you will have the fullest joy possible. Again, you have never asked for anything in this way before, but ask in my name, and you will receive, and you will have the fullest joy possible. Let me close in these words. Prayer is to be done secretly. Every believer should have a secret, quiet place that is dear to his heart. Dear because it is the place where draws near to God and God draws near to him. Gusto nating maging malapit na malapit sa Diyos. Gusto natin maging malapit na malapit ang Diyos sa atin. Magkaroon ka ng pinakamamahal na lugar para sa iyo.
may piliin kang lugar para sa iyo at para sa Diyos. If the prayer mountain is dear to your heart, go regularly to the prayer mountain. And if you choose the church is the place that dear to your heart, go to this place and meet the Lord. Wala ho makahadlang sa atin para makipag-ugnayan ng very close sa Diyos. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa 2 talatang aming pinagbulay-bulayan at narinig. Panginoon, ikaw lang po ang tanging makakaalam o nakakaalam ng kalalagayan ng aming puso, ng aming propesyon. At sa mga oras na ito, kasama ko ang inyong mga anak, ang aking mga kamanggagawa sa iyong banal na harapan, na dumadalangin at humihingi ng tawad. Ama, kung sa aming mga buhay may pagmamaskara kaming ginagawa, kung sa aming buhay, Panginoon, may mga progreso na nangyayari sa aming buhay except sa aming private prayer life para sabihin nyo sa aming, you are hypocrites. Father, forgive us. Pinawawalang halaga namin, Panginoon, ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito, sa mundong ito. Pinawawalang halaga namin, Panginoon, ang pagkakataong ibinibigay mo sa amin para personal ka at sa pribadong pamamaraan ay makipag-ugnayan sa iyo. Pero sa harap ng publiko, we look so good na para wala kaming sakit, na para kaming walang karamdaman, na para kaming okay lang, pero sa mata mo, we are hypocrites. Patawarin niyo po kami sa mga maiksing sandali na inuukol namin sa panalangin. Pero naghahangat kami, Panginoon, ng mga pagpapala. Patawarin niyo po kami sa bawat araw na nakakaligtas sa iyo, Panginoon. Pero naghahangat kami pagpalain sa araw na iyon. Ama, patawarin niyo po kami sa aming pagyayabang, sa aming mga pride, sa mga mali naming pag-intindi, pag-unawa, patungkol sa pananalangin. Tulungan niyo po kami na sa mga oras na ito na magkaroon ng malaking pagbabago sa aming buhay panalangin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang mas lalong maging epektibo ang aming buhay bilang mananampalataya. Mapagtagumpayan po namin ang mga kahinahang ito sa pananalangin. Ama, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, hinihingi po namin ito at ito ang aking panalangin para sa aming lahat. Sa pangalan
ng aming Panginoong Yesus. Amen.